May pasok ka ba bukas? Tanong ni Lucas kay Amanda nang makalagpas na sila sa bus terminal. Mabilis ang biyahe nila pauwi dahil dumaan sila sa Cavitex para iwas traffic. Wala, bakit? Iniliko muna nito ang sasakyan sa isang tabi. Nag-imbita kasi ang isang kasamahan ko. Birthday ng anak niya. Nahihiya naman akong pumunta mag-isa. Papasama sana ako sa iyo, Amanda. Nagsalubong ang mga kilay ng dalaga. Teka, bakit ka sa akin magpapasama? Wala ka bang ibang kaibigan? Si Robert, pero kasama niya ang mag-ina niya. Nakakahiya kung sasabay pa ako sa kanya. Eh di mag-isa ka na lang na pumunta. Bakit ba kailangan mo pa ng kasama? Nahihiya ako. Hindi ko gaanong kilala ang mga tao ron. Kailan lang ako lumipat dito sa Cavite? Sumulyap si Lucas kay Isay. Umaasa siya na gumana dito ang arte niya. He really wanted to be with her, to know her better. Pwede siyang hindi pumunta ng birthday party kung talagang nahihiya siya. Pero yun nga, lahat ng posibleng paraan para makasama ang dalaga ay gusto niyang gawin. Sige na, samahan mo na ako, please. Pinalungkot pa nito ang mga mata sa kanya na tila ba nagpapaawa. Pero tahimik lang si Amanda at waring nag-iisip. Gusto niyang matawa sa sarili. Hindi pa niya kailanman ginawang magmakaawa sa isang babae para samahan siya. Hindi na niya kailangang gawin yun dahil marami ang nagbe-presentang maging date niya sa mga social functions. Kaya ganoon na lang ang gulat niya sa sarili. May patience din pala siya para suyuin ng isang babae, especially someone like Amanda. Sige na nga, pumapayag na ako. Saad naman ang dalaga. Great, susunduin kita ng hapon, 3:00. Oo na, nakairap na sagot nito. Kahit ang sungit ng dalaga ay nakakadagdag lang iyon ng kilig para kay Lucas. Itinabi niya ang sasakyan nang makalagpas sa kantong binababaan ni Amanda. Pinatay niya ang makina at nagmamadaling lumipat sa passenger side para pagbuksan nito ng pinto. Thank you. Namumula ang magkabilang pisngi na saad ng dalaga. He had never known a woman who blushes so naturally and frequently. The pinkish tint on her face made her look more attractive. Sa halip na sumagot ay sinabihan niya ito sa paglalakad. Oh, saan ka pupunta? Iyahatid kita hanggang sa inyo. Ha? Namilog ang mga mata nito sa sinabi niya. Pero baka may magloko sa kotse mo. Walang gagalaw dyan. Bakanting lote naman ang pinagparkan ko, kaya hindi siya makakaistorbo. Saka hindi naman ako magtatagal. Gusto ko lang makilala ang family mo, Amanda. Napayuko na lang ito at napailing. Ika-4 mula sa kanto ang bahay ni Amanda. It was a modest 2-story house. Hindi kalakihan at may mga portions na nangangailangan na ng repairs. Sa inyo ito? Hindi, inuupahan namin. Halika, tuloy ka muna. Pagpasensyahan mo nilang at maliit ang bahay namin. Pumasok si Lucas. Ipinakilala siya ng dalaga sa mga magulang nito. At hindi maikakaila na mababait ang mga magulang ni Amanda. Naroon din ang 2 kapatid ni Amanda. Nag-alok ng hapunan ng ginang, pero sinabi nilang kumain na sila. Pero nag-alok pa rin ng kape ang ina ni Amanda, kaya hindi na niya tinanggihan. Sa ilang minutong pagtigil ni Lucas sa tahanan ng mga Mendez, nakita niya kung gaano kalapit sa pamilya ang dalaga, kung gaano nito kamahal ang mga magulang at mga kapatid. Lalong lumaki ang paghanga niya para kay Amanda. Thank you for the coffee. Aniya, nang ihatid siya nito sa labas. And it was nice meeting your family too. Hindi ako nagkamali. Mababait silang tao. Naku, akala mo lang yun. May ugali din ang pamilya ko paminsan-minsan. May ngiti na saad ng dalaga. Aren't we all? Napangiti ito. Alam mo, sabi nito, na nakangiti pa rin nakatitig sa kanya. Kung hindi lang kita nakikitang nagbibigay ng tiket at naniningil ng pamasahe sa bus, iisipin kong nagpapanggap ka lang na konduktor. Ang galing mong mag-Ingles. Natural na natural lang sa'yo kung bigkasin mo. Bigla namang nasamid si Lucas. Mukhang dapat na siyang mag-ingat sa puntong yun. Wala nga namang konduktor na fluent mag-English.
kahit pa nakatapos ng high school, gaya ng unang idinahilan niya. Paano? Sunduin na lang kita bukas? Pag-iiba niya ng usapan. Ipinagpaalam na niya ito sa mga magulang nito at pumayag ang mag-asawa. Nahihiyang tumango ito. She was staring down at hindi niya na natiis na hindi haplusin ang pisngi ni Amanda. Manghang tumitig ito sa kanya. Salamat at pinagbigyan mo akong makasama ka. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya. Umawang ang labi nito, ngunit wala itong sinabi. Naaliw siyang talaga sa mga gawin nito. Kung hindi nakakahiya sa mga magulang mo, kanina pa kita hinalikan. Napahugot ito ng hininga. Hindi mo gagawin. Don't worry, babe. Kaya ko pa namang kontrolin ang sarili ko. But next time, hindi ko na maipapangako. Hinaplos muna niya ang mga labi nito bago pinilit ang sariling lumayo. Aalis na ako. Pakisabi na lang sa pamilya mo. Good night, Amanda. Tumalikod na si Lucas bago pa mawala ang kontrol niya. Nakabigil ng dalaga at ikulong sa kanyang mga bisig. Buti, pumapayag ang kaibigan mo na hiramin mo ang sasakyan niya. Bago pa, ha? It was another Saturday. Hapon na noon at naroon pa rin sila sa Luneta Park. Of all places, sinamahan siya ni Amanda sa birthday party noong nakaraang Sabado. Inulan sila ng tukso ng mga kasamahan niya, lalo at hindi siya humihiwalay rito. Gusto niya kasing ipakita sa lahat na off-limits na ang dalaga. Mabuti na lamang at hindi ito napikon sa mga biro rito. At noon lang din niya nalaman na may sense of humor pala si Amanda. Kaya rin itong tapatan ng kalokohan ng mga kasamahan niya. They were only there for a few hours. Nang umalis sila sa party ay nagpunta pa sila sa park. Naupo lang naman sila sa isa sa mga upuan at pinanood ang mga batang masayang naglalaro sa playground. Nakaakbay siya sa dalaga at ito naman ay nakahilig sa kanyang balikat. It felt so natural being with her, holding her close, and she seems to be enjoying the light intimacy. Alam niyang maingat ako sa mga gamit at saka hindi ako kaskasero sa daan. Kumuha ito ng isang piraso ng chip mula sa bag ng chichirya at kinain niyon. Hindi sinasadyang napatuon ang pansin niya sa pagkilos ng mga labi nito habang umunguya. Ramdam niya na tila nanuyo ang mga lalamunan niya, kaya napainom tuloy siya ng soft drink ng di oras. May biglang dumaang nagtitinda ng tokneneng, kaya biglang napatayo ang dalaga. Saan ka pupunta? Tanong niya. Bibili lang ako. Sagot nito. He watched her go. Nakangiti ito habang bumibili sa binatilyo. Pagbalik nito ay may bitbit na itong 2 paper tray. Iniabot nito sa kanya ang isa. Ang takaw mo pala. Hinihintay niya na iirapan siya nito, pero hindi nito ginawa. She just sat there contently, munching on her food. Mabutit na ma-maintain mo ang slim figure mo. Ngumiti si Amanda. Hindi talaga ako tabain. Mabilis lang ang metabolism ng katawan ko. Tama lang naman yung katawan mo. Ayoko ring mag-gain ka ng sobrang timbang. Ayoko ng matabang girlfriend. Sinadya niyang sabihin yun para makita ang reaksyon nito. She swallowed her food almost instantly, making her choke. Inabutan niya ito ng bottled water na kaagad nitong napangalahati. Hindi mo naman ako girlfriend. Anito ng mahimasmasan. Hindi pa ba? Tumatawang tanong ni Lucas. Tumikhim ito at umilap ang mga mata. Alam mong gusto kita, hindi ba Amanda? Wika pa ng binata at lumapit ng kaunti sa dalaga. Hindi ito sumagot, pero panay ang lunok nito. At nanatili itong nakatitig lamang sa kanya. Hindi na niya kayang kontrolin ang sarili. He had been holding back for so long. Hindi siya sanay sa ganoon. Mabilis ang kanyang kilos. Bago pa makapag-react ang dalaga, ay nasakop na niya ang mga labi ni Amanda. Pakiramdam ni Lucas ay tila siya lumulutang sa alapaap ng sandaling yun. Nakakamangha ang kilig na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi niya inaasahan na kay Amanda lang niya madarama iyon. Natigilan naman si Amanda. Lumapat ang 2 kamay nito sa balikat niya, pero hindi tumutulak. At kusa na rin itong tumutugon sa halik niya.
Napakasaya naman ni Lucas sa mga oras na yun dahil alam niyang parehas lang sila ng nararamdaman ni Amanda sa isa't isa. Ramdam niya na inosente ito sa ganung bagay. At isipin pa lang na tinanggap nito ang unang lesson nito mula sa kanya, ay animo may pakpak na gustong lumundag palabas ng puso niya. At ang mga kamay nitong dati ay nasa balikat lang niya, ay nakayakap na ngayon sa kanyang batok. He smiled over her lips. Mukhang hindi lang ito ang nasa ilalim ng tila mahika. "Balot! Bili kayo ng balot!" Natigilan si Amanda at biglang kumala sa kanya. Sandali siyang nagulat. Nang mapagtanto kung anong nangyari ay parang gusto niyang sugurin ng tindero ng balot na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa likuran nila. Sa lahat naman ng pwedeng maging istorbo. Napasulyap si Lucas sa dalaga. Pulang-pula ang mukha nito at hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Gusto mo nang umuwi?" Tanong niya makalipas ang ilang segundo. Tumango ito. Kay bilis pa rin ang tibok ni Lucas na tila teenager na kinikilig. Pero hindi na niya tinangkapan na muling halikan si Amanda. Alam niyang tatanggi na ang dalaga. Kapansin-pansin ang pananahimik ni Lucas ng araw na yon. Sabado at nasa park sila ni Amanda. Hindi na sila lumuwas ng Maynila. Gaya ng ilang weekends na nilang ginagawa dahil ginamit daw ng kaibigan nito ang sasakyan niya. "Bakit tahimik ka? May sakit ka ba?" Nagaan na lang tanong ni Amanda. She had grown very close to him. They go out regularly on weekends. Nasanay na siya sa company nito. Malambing ang lalaki, maginoo at maalaga. Ni minsan ay hindi ito nag-take advantage sa kanya. At kung paminsan-minsan ay pilyong dumadampi ang mga labi nito sa pisngi niya. It was a gesture she openly consented, just like the first time I kissed her at the Luneta Park. "Amanda, masaya ka ba kapag kasama ko?" "Oo naman, bakit bigla mong naitanong yan?" He stared at her with a stern look. Sa pagkagulat niya ay hinawakan nito ang dalawang kamay niya. "Remember the first time that I kissed you?" Dagling na mula ang kanyang mukha. How could she forget? Magdamag siyang hindi pinatulog ng halik na yon. "Hindi na nawala sa isip ko ang halik na yon, Amanda. And I want to kiss you every time na magkasama tayo." Kinabahan bigla ang dalaga. May hula na siya kung saan patungo ang sinasabi ni Lucas. Napaka-sincere nitong magsalita at natatakot siya. Ayaw niyang marinig ang susunod nitong sasabihin. "I think I'm falling in love with you, Amanda. Alam kong mabilis pero hindi ko na mapigilan ang puso ko. Mahal kita, Amanda." Buong puso na saad pa ni Lucas. No, Lucas, please. Huwag mong sabihin yan." She was okay with their friendship. Pero kapag lumabis pa sa pagiging magkaibigan ang hihilingin nitong maging relasyon nila, she would have to turn him down. She could not afford to fall in love with him. "Pero bakit? Dahil wala kang nararamdaman para sa akin?" Anitong sa unahan na muli ay nakatingin. Hindi. Kaya lang kasi. Dahil isa lamang akong hamak na konduktor ng bus. Iyon ba ang totoong dahilan mo, Amanda?" Napayuko si Amanda at nakagatang pang ibabang labi. Narinig niyang humugot ito ng malalim na hininga. "So, totoo pala ang sinabi sa akin ng kasamahan mo?" Biglang lumipad ang paningin niya. Sinong kasamahan? Anong ibig mong sabihin?" "Nung last Thursday na sunduin kita sa opisina." Natatandaan niya ang araw na yun. Nang bumaba siya at nadatnan niya itong naghihintay sa kanya sa lobby ng building. Hindi na siya nagtanong dahil sanay na siyang bigla na lang itong dumarating para sunduin siya. Palagi nga niyang hinihintay ang makita itong naghihintay sa kanya. "May kumausap sa akin, John something." Anong sinabi niya?" "Na hindi ka pumapatol sa mga simpleng lalaki lang. Ang gusto mo yung mayaman, yung maraming pera." He was speaking in a controlled tone, pero dama niya ang lungkot ni Lucas, ang disappointment. Muli itong humarap sa kanya at itinaas ang kanyang mukha. "Isang tanong lang, Amanda. Mahal mo ba ako?" Iniiwas niya ang mukha at tumayo. Hindi ba pwedeng maging magkaibigan na lang tayo? Hindi pa ako handang makipag-boyfriend." Pagsisinungaling niya.
Sana ay nakumbinsi niya ito. Ayaw niyang mawala sa kanyang binata. She was already too emotionally attached to him. Ang labo mo, Amanda. Ayaw mo siyang maging boyfriend, pero ayaw mo rin siyang mawala sa'yo. Hindi ka naman selfish niyan, ano? Wika ng bahagi ng isip niya. I want more than just friendship. Seryosong pahayag ng binata. Lucas naman, huwag mong pahirapan ang sitwasyon nating dalawa. Matagal siyang tinitigan ito. Hindi niya gustong salubungin ang mga mata ng binata. Natatakot siya sa emosyong maaari niyang mabasa. Tumayo ito makaraan ng ilang sandali. Let's go, ihahatid na kita. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Masama ang loob ng binata at kasalanan niya iyon. Mahal na niya si Lucas. Alam niya sa sarili niya iyon. Pero paano na ang pangarap niya? Babaliwalain na lamang ba niya? Malungkot na napayuko na lamang si Amanda. Litong-lito siya ng mga oras na yon. Ito na ba ang katapusan ng magandang samahan ni Lucas at Amanda? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po. Emerson.